Ngayong araw nga mga kapamansay, magluluto nga tayo ng pansit bihon dahil nga po birthday ng aming mother dear. At ipapakita ko na rin sa inyo kung paano nga po kami magluto ng pansit bihon dito nga po sa amin. At nakahanda na nga lahat itong mga ingredients sa ating nga pong gagamitin. At sa pagluluto nga po ng pansit, puting sardinas ang ating gagamitin. Ito nga pong unipack. Kaya halina kayo at sisimulan na natin ang pagluluto nga po ng pansit. Dito ngayon nakahanda na itong malaking kawan na nakasalang nga dito sa kalan naming pangmalakasan. At naglagay na nga rin ako ng mantika at kung makikita nyo, paminta ng aking inuuna para bumalot na nga dito yung lasa sa mantika. Saka ko sinusunod ng igisa ito nga pong bawang at sibuyas. At gigisahin nga lang natin ito hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Tsaka natin ilalagay ito nga pong sardinas na puti. Bakit nga ba sardinas na puti yung aming hinahalo? Hindi manok kaya baboy yung aming nilalahok sa pagluluto ng pansit. Well, ito na kasanayan na nga namin na minana pa sa aming mga ninuno. Kaya naging tradisyonal na ang mga ganitong pagluluto. Dahil hindi naman nga uso yung mga karne noong araw at hindi rin sana yung mga matatanda noong araw na kumain nga po ng mga karne. Kung meron man maisasahog sa mga ganitong pagluluto ay yung sardinas na canned goods ba na siyang sumasalta dito sa aming isla. At kahit lumipas na nga ang maraming taon, abay nakasanayan na nga po namin yung mga ganitong pagluluto. Kaya huwag nyo nga rin ako ibabash mga kapamansa dahil ito'y nakasanayan na nga namin. At kung napapansin ninyo, walang gulay na nakahain dyan sa may lamesa para sa ilalhok na ating lulutuing pansit. Dahil dito sa bukid ay medyo malayo nga kami sa bayan at ito'y biglaan lamang yung pagluluto natin ng pansit bihon kaya hindi masyado napaghandaan. Gaya nga ng sabi ko, ito na ay aming nakasanayan at kung meron nga tayo mabibilang gulay dito malapit sa amin ay hindi naman akma dito sa ating lulutuing pansit. Kaya kung merong mga ganitong biglaang handaan pansit talaga ang madalas na niluluto. Kahit nasahog lang sardinas na puti sanay na sanay kami mga bantuanon sa mga ganitong luto. Ay mas masarap pa nga po yung sardinas na puti na ilahok nga po sa pansit. Try ninyo abang lasa. Eka nga po ng mga bantuanon dito nga po sa amin ay basta kalasa seda. Kapag kumulo na nga itong sabaw, tsaka natin ilalagay itong bihon at hahaluin natin ito hanggang sa maluto na nga itong ating bihon, itong ating pansit. At bago ko nga ilagay itong bihon ay tinemplahan ko nga muna itong sabaw at para syempre pagluto na itong bihon ay hindi na tayo mag-add pa ng kahit na anong seasonings. At pag ganitong tuyo na nga yung sabaw at luto na nga rin itong ating pansit, bago ko nga yung hanguin ay naglalagay nga po ako ng oil para kahit lumamig nga itong ating pansit ay hindi nga tumagyas yung kanyang bihon at masarap pa nga rin kainin. At ganito po yung sikreto kapag nagluluto nga po ako ng pansit. At dahil dyan ay luto na nga po yung ating simpleng pansit bihon na sahog ay sardinas na puti. So yan, luto na yung ating pansit para sa birthday ni Mother Dear. At kung magtataka ka kung bakit walang gulay, uulitin ko sa'yo, yan po ay aming nang nakasanayan. At dahil luto na nga yung ating pansit, ay dadalhin natin ito doon sa kabila at doon tayo magse-celebrate nga ng kaarawan nga ni Mother Dear. Dito nga ay kompleto na ang pamilya kaya pwede na tayo mag-celebrate ng simpleng kaarawan niya. Dito nga ay bumungad na itong bibo naming baby na si Cassie at dito nga rin ay busy itong birthday ni celebrant na si Mother Dear dito nga po sa aming kusina. At maraming salamat nga po pala kay Vice Mayor James Padrelan sa pinadala nga po niyang cake para nga po sa birthday nga po ni Mother Dear. Dito po kasi sa amin ay pinapadalhan po ni Vice Mayor ng cake yung mga senior citizen na nagse-celebrate po ng kanilang birthday para kahit papano ay makapag-celebrate naman nga sa simpleng paraan lamang. At bukod nga po sa cake ay nagbibigay nga rin po siya ng payong para magagamit nga po ng mga senior citizen sa panahon nga po ng tag-init at tag-ulan. O diba? Kaya maraming salamat po sa inyo Vice. My God bless you po always at napasaya nyo kahit paano ang aming Mother Dear. At dito ngay busy itong aming Mother Dear sa pag-aasikaso nga nitong isdang haba. Ito daw kanyang mamarinate na muna bago lutuin. Kaya nga nagsimula na kami sa simple birthday celebration nga nito ni Mother Dear. Ito at kumain na nga rin kami nitong kanyang simpleng handa. At kaya naman ay happy birthday po sa aming Mother Dear. Naway bigyan ka pa ng mahabang kinabuhi, malakas na pangangatawan at malayo sa anumang kasakitan. At maraming kaarawan panawaan dumating sa aming Mother Dear at maraming salamat sa walang sawa niyang pagmamahal nga po sa amin. Na kahit nga po kami nagapasaway ay lagi pa nga rin po siyang nariyan para nga po sa amin. At kung inyo nga pong tatanungin kung ilang taon na si Mother Dear, siya nga po'y 65 na pero napakalakas pa rin. Siya nga po'y nakapag-uuma pa doon sa kanyang garden. Nagtatanim nga po ng sari-saring gulay para nga po merong anihin. At siya ipinagmamalaki nga namin at always on the go rin itong si Mother Dear kahit saan mo dalhin. At napakaliksi nga pong kumilos na para bang hindi senior citizen. Paano ba naman hindi lalaki
napakalakas ang kanyang katawan. 2 beses lang naman sa isang linggo kung magsumba ito. Dahil meron nga po silang grupo dito ng Zumbangers, kaya regular po sila nakapagsusumba, kaya yung kanilang pangangatawan ay talagang napakalakas nga naman. At maraming salamat nga dito kay paring Soseng sa pag-deliver nga niya na itong isda na kayap-kap na galing naman nga po kay Kap Jess. At meron pa nga pong batang makulit dito, akala niya laruan itong tripod ko. Napakasarap nga lang po na merong batang makulit dito nga po sa bahay. Kahit papano ay nakakatanggal nga po ng pagod at stress kapag nakikita mo itong makulit. At matapos nga sa aking mangulit ay dito naman nga sa kanyang daddy, aroy lumipad yung cake. Pero alam niyo bang napakabibo nga po nitong aming baby kasi napakabilis nga po niya matuto sa mga bagay-bagay. Matapos kumain ay naga-picture-picture na muna bago nga naman umuwi ng bahay. At kumain na nga rin ako nitong handa nga ni Mother Dear. At kung nakaabot ka sa part nito ng aking video ay paiwan na rin ng comment kung taga saan ka at para sa susunod ay mapasalamatan naman nga kita. O paano mga kapamansa, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!